Iwan mo na yan, ako na maghuhugas. Napatingin ako kay Echo. Ayun, gwapo pa rin. Okay lang, ako na. Sige na, kausapin mo na siya. Tapos, pumunta ako ng kitchen at nilagay ang bowl sa lababo. Nalulungkot ako kasi si Liz yung tumatawag. Baka umalis si Echo. Tapos, iwan na niya ako. Forever na ata ako makukulong sa closet kapag ganoon ang nangyari. Then lumabas na ako. Nakita ko si Echo na kinakausap si Liz over the phone. Sana naman, hindi ako iwan ni Echo. Nginitian ko lang siya tapos umakyat na akong kwarto. Pagkapasok ko, bigla na lamang tumulo ang luha ko. Ano ka bang luha ka? Bakit ka tulo ng tulo? Sabi ko bang tumulo ka? Ha? Pati luha ko sinisisi ko. Balo na nga siguro ako. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Naramdaman ko umupo si Echo sa aking tabi. Bigla akong pinunasan ang luha ko. At hindi ako tumitingin sa kanya. Kasi baka sabihin niyang umiyak ako. Pero hindi naman talaga. Slight lang. Hindi ako umiiyak, no? Yung hikbi ko naman pahamak. Nahalata tuloy ng konti. Naramdaman ko, inakbayan ako ni Echo. Pero parang maiiyak pa rin ako sa kanyang ginawa. Mamimiss ko to kapag umalis na siya sa akin. Huwag ka na sabing umiyak eh. Sabi pa ni Echo. Tapos, nakakunot pa ang kanyang noo. Sorry. Sorry, Echo. Ayoko naman talaga umiyak eh. Ayoko na nga mag-isip na kung ano-ano. Pero kapag naiisip ko, naiiwan mo ako. Bigla na lamang tumutulo yung luha ko. Mamatching hikbi pang sabi ko. Hinigpitan naman ni Echo ang akbay sa akin. Sino ba kasi nagsabi sa'yo? Naiiwan kita. Eh kasi naman biglang dumating yung si Liz. Tapos, model pa siya. Tapos ang laki pa ng kanyang hinaharap. Tapos nakausap ko pa siya sa phone Dapat ikaw yung sasagot, diba? Super na laki ang mga mata ko. Nang hinalikan ako ni Echo. Walang red lipstick. Pero hinalikan pa rin niya ako. Confirm. Kissable naman pala ako. Bakit ka ba nagsiselos kay Liz? Ikaw naman yung mahal ko. Tapos, napanganga ako sa kanyang sinabi. At tumitig ako sa kanya. Si Echo ba talaga to? Sinabi niyang mahal niya ako. Pwede nang nasa heaven. Hindi ko na talaga mapigilan pa ang feelings ko. Napaiyak na talaga ako ng tunay. Echo naman, super iyak na ako. Si Bubo naman kasi. Huwag ka na nga umiyak. Ano ka ba? Echo, super iyak na talaga ako. Ito namang si Echo, nakatingin lang sa akin. Tama na, tigilan mo na yan. Pinunasan ni Echo ang luha ko. Kinuskus ko naman ang mga mata ko. Kasi naman hindi mo lang alam kung gaano katagal ko lang hinintay na sabihin mo yan. Sabi ko, with matching hikbi. Pinupunasan ko pa rin ang mga mata ko. Ayaw ni Echo na umiiyak ako. Baka mabawasan ang points ko. Points ko sa paningin niya. Maganda ako. Hinawi naman niya ang aking buhok. Tapos, super titig siya sa akin. Nalulusaw na ako. Kasi, mahal kita. Gago kasi ako. Kaya hindi ko ito masabi sa'yo. Pero kung gusto mo, simula ngayon, araw-araw kong sasabihin. Basta, huwag ka lang iiyak. Tapos naiiyak na naman ako sa kanyang mga sinabi. Mahal daw ako ni Echo. Mahal ako ni Echo. Mahal niya ako. Pinilit kong ngumiti. Yung super smile. Para mahalin ako ng sobrang ni Echo. Promise, Echo. Hindi na ako iiyak. Araw-araw ko na lamang din sasabihin sa'yo. I'm super, super, super love you too. Super smile pa ako. Napaiwas naman si Echo. Namumula ang kanyang tenga. Bubu, bakit namumula ang iyong tenga? Nasobrahan ka siguro ng pagka-sweet, no? Hindi ako sweet. Iwas ulit siya ng tingin. Sweet kaya si Bubu. Diba? Pinagluto niya ako tapos ngayon, sinabi niyang mahal niya ako.
Sweet ka talaga, Bubu. Hindi nga. Sagot pa niya. Si Bubu talaga pakipot. Sige nga, kung hindi ka sweet, kiss mo ako. Eh di matamis na lang. Sabi ko, hindi ako matamis o sweet. Bigla ko siyang hinalikan sa pisngi. Chancing na to. Sweet ka. Sweet ka talaga, Bubu. Ang kulit mo. Hindi nga. Hinalikan ko ulit siya. Tapos ngumiti ako. Tigilan mo nga yung ginagawa mo. Nakakunot pa ang kanyang noo. Ngumiti ako ng aasar. Alin, Bubu? Yung pagtawag ko sa iyo ng sweet o yung pag-kiss ko sa iyo? Pareho. Hinalikan ko ulit siya. This what you called chancing. Sabi ko pang nangingiti. Hindi ka ba titigil? Sandali lang, Bubu. Iisipin ko muna. Napatigil ako kasi hinalikan ako ni Bubu sa lips. Hindi na smack. Hindi smack. Hindi na. Mamamatay na ata ako. Finil ko na lang ang halik ni Echo. Pinigit ko ang mga mata ko. Ganito kasi ang napapanood ko sa movies. Para maramdaman ang kiss, ipikit. May sinasabi nga silang may fireworks pangaraw ang makikita. He kissed me with tenderness. Yung halik na parang sinasabi niyang ako lang. Landi ko talaga. I encircle my hands on his neck. Ganito yung napapanood ko sa mga movies. Lips lacking kiss to. Ang sarap pala kapag kay Echo. Naramdaman kong gumala ang kanyang kamay sa aking likod. At napapahiga na rin ako sa kama. Eto na ba yun? Eto na ba ang moment na to? I love his kisses. I love. Sana. Lagi niyang ginagawa ito sa akin. It was passionate at hindi ko talaga mapigilan. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Nang maya-maya, may narinig kami na may nag-doorbell. Kasi, baby, andyan ka ba? Anak, napatigil naman si Echo. Echo, may problema ba? Napaupo siya sa kama at napaupo rin ako. Tapos maya-maya ay tumayo siya at tumalikod sa akin. Andyan ata ang mom mo sa baba. Bubuksan ko lang yung pinto. What? Si mom? Echo, wait lang. Pero lumabas na si Bubu ng kwarto. Sayang. Sayang yung moment. Kala ko yun na. Sayang. Pero isa lang ang masasabi ko. Mahal ako ni Echo. And he cares. Sumisigaw ako. Pero hindi malakas. Tinakliban ko kasi ang mukha ko ng unan at saka ako sumigaw. Nakakaloka. Hindi ko napapanaginipan iyon. Hinalikan talaga ako ni Echo. Okay, kasi itigil ang kalandian. Nasa ibaba ang nanay mo. Maghunos dili ka. Naligo at nag-ayos muna ako. Buti bumaba ako agad. Si ma'am kasi, kung makapagsalita naman, parang hindi nag-exist si Echo. Kawawa naman ang Bubu ko. Nakatayo lamang sa isang sulok. Dito ba nakatira ang baby ko? Ang liit ang bahay. Mas malaki pa ang bahay ng aso namin dito. And what's this? Walang kasambahay. So lagi na lamang ang baby ko ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang kapal naman ng mukha ng iba dyan. Graduate sa States ang baby ko. Hindi ko siya pinalaki para maging alila lang ng kung sino mang lalaki. Ma'am, tama na po yan. Ano po bang sinasabi niyo? Bigla namang lumapit sa akin si ma'am at nayakap ako. Kumusta na ang baby ko? Nagkasakit ka daw ha? Totoo ba yun? Nako, oo nga. Namumula ka pa. May sakit ka pa ata. Hinawakan pa niya yung mukha ko. Napatingin naman ako kay Echo at feeling ko namula na naman ako ng todo. Nalaala ko na naman kasi yung kiss namin eh. Siguro napagod ka dito kasi ikaw lamang ang nagtatrabaho dito sa bahay. Ma'am, okay lang po ako. Tumingin mo na ulit ako kay ma'am. Wala naman po akong sakit eh. Saka, hindi naman po ako napapagod. Gusto ko nga po ang ginagawa ko eh. That's the true baby. Sabihin mo lang kay ma'am kung pinapahirapan ka ng ibang lalaki dyan. Okay? Nagkakasakit ka na kasi hindi ka niya inaalagaan.
Masyado kasing mabait ang baby ko. Kaya hinahayaan mo lamang na abusuhin ka ng kung sino-sino dyan. Tumingin naman ako kay Echo. Tapos, bumulong na lamang ako ng sorry. Tumango lang siya. Grabe, si ma'am talaga. Echo po, ang pangalan niya ma'am. May pangalan po siya. Huwag niyo naman po siyang tawagin na kung sino-sino lang. Ma'am, okay ka lang? Bigla kasi siyang humawak sa ulo. Medyo nahihilo ata ako, baby. What? Okay lang po ba kayo? Bakit po kayo nahihilo? Nalapitan ko si ma'am tapos inalalayan. Umupo muna kayo. Sabi naman bigla ni Echo. Oo nga po ma'am. Umupo muna kayo. Baka matumba kayo niyan eh. Pinaupo na namin si ma'am sa sofa. Nakahawak pa rin siya sa ulo. Ikukuha ko lang po kayo ng tubig. Umalis na si Echo at pumasok ng kusina. Bigla namang tinanggal ni ma'am ang kanyang kamay sa ulo. Nag-straight body at parang balik na ulit sa normal. Okay ka na ma'am? Hindi na po ba masakit ang ulo nyo? Okay lang ako baby. Mabilis namang mawala ang sakit ang ulo ko eh. Ganun ba yon? Ay ma'am, si dad nga po pala. Bakit hindi niyo po kasama? Hay nako baby, inaaway na naman ako ng dad mo. I shall divorce that man. What? Divorce daw? What? When? Where? Dito na lamang ako sa bahay mo titira. Okay lang naman, di ba? What? Napatayo na ako. Kasi, okay ka lang. Ano nangyari? Sabi naman ni Echo, habang may hawak na baso ng tubig. Lumapit naman ako sa kanya at ininom ang tubig na hawak niya. Okay lang naman, baby, di ba? Tabi na lamang tayo sa isang room. Di ba dati din? Sa isang room lang naman tayo natutulog. Pero ma'am, grade 1 lang po ako nun. Saka hindi po pwede. Hindi po pwede mag-divorce kayo ni dad. At mas lalo pang hindi pwede. Nandito kayo titira. Tapos may kumatok. Kasi, andyan ba ang ma'am mo? Pakibuksan mo nga ang pinto. Oh, boses siya ni dad. Dali-dali kang binuksan ng pinto. Dad! Niyakap ko siya tapos binulungan. Dad, iuwi niyo na po si ma'am. Gusto pa po. Dito tumira eh. What? Tapos pumasok na si dad sa bahay. Si ma'am naman. Umupo ulit dun sa sofa. Han, umuwi na tayo. Huwag mo nang guluhin pa si Cassie. Hindi ako aalis dito. At pwede ba? Makikipag-divorce na ako sa'yo. Tama na nga yan. Tuwing nag-aaway tayo, lagi mo nalang sinasabing mag-divorce tayo. Umuwi ka na nga. Hala, nagagalit na si dad. Tumabi na lamang ako sa kinatatayuan ni Echo. Hindi ko aalis dito. Na hindi ko kasama si Cassie. Anak ko siya. Anak ko rin naman siya. Pero may asawa na yung tao. Kaya hindi pwedeng lagi mo na lamang siyang kasama. Humawak naman si ma'am sa kanyang ulo. Han, please, huwag ka na magalit. Gusto ko lang naman makasama si Cassie eh. Kaya hindi ako aalis dito. Kaya hindi siya kasama. Tumingin sa akin si ma'am, pati si dad. Tumingin din sa akin. Patay na. Welcome back, baby. Namiss mo ba ang bahay natin? Sabi ni ma'am, habang naglalakad kami papasok sa loob. Ito ang bahay namin dito sa Pilipinas. Di hamak na mas malaki sa bahay namin ni Echo. Pero gustong gusto ko nang umuwi. Welcome back, young lady. Bati naman nila sa akin. Wala pa rin nagbabago. Ang dami pa din namin kasambahay. Lahat ng mga gagawin, sila na ang gumagawa. Si ma'am talaga. Napatingin naman ako kay Echo. Grabe, ang bait niya talaga. Pumayag siya na isama ako ni ma'am pa uwi. Pero syempre, hindi ako pumayag na hindi siya kasama. Sabi ko kay ma'am, isang araw lang kami dito. Tapos, uuwi na kami. Han, pagpahingahin muna natin sila. Lumapit naman sa akin si dad. May asikasuhin lang ako kasi, pero babalik din ako for lunch. Okay, sige po dad, ingat po.
Tapos, lumapit naman siya kay Echo at tinapik sa likod. Jericho, feel at home. Ikaw na muna bahala dito. Tumangon naman si Echo at umalis na si Dad. Baby, gusto mo ba dun sa room mo? Or sa room na lang namin ng dad mo? Ikaw magpahinga. Tumingin naman ako kay Echo. Ma'am, si Echo po. Saan po siya magpapahinga? Well, pwede naman ang mga bisita sa guest room. Sasamahan ko na lamang si Echo dun, ma'am. Sa guest room na lamang din po ako. Kasi baby, minsan ka lang naman andito. Sa kwarto ko na lang namin muna. Pero ma'am, sige na kasi, magpahinga ka na. Napatingin naman akong bigla kay Echo. Kakagaling mo lamang sa sakit. Sige na, ayos lamang ako dito. Hindi lang naman akong bigla ni ma'am. Let's go na baby. Sa kwarto ka na muna namin. Pwede ka mag-shower muna kung gusto mo or matulog muna. Ma'am, sa kwarto ko na lang po ako. Tapos ayun, dinala ako ni ma'am sa kwarto ko dati. Grabe, wala pa din binago si ma'am. Yung mga paintings na ginawa ko sa wall, andun pa rin. Yung color ng bedsheet, yung mga posters, pareho pa rin. Yung bahay ata namin, Echo, kasing laki lamang ng kwarto kong to eh. Gusto mo ba, baby? Samahan mo na kita. Hindi na po, ma'am. Kaya ko na po. Pwede niyo po bang asikasuhin mo na si Echo? Baka po naninibago siya. Well, sige na, baby. Magpahinga ka muna. Gigisingin na lamang kita kapag lunch na, okay? Tapos lumabas na si ma'am ng kwarto. Teka, parang hindi naman siya pumayag sa request ko. Nag-shower muna ako tapos humiga sa kama. Pupuntahan ko na lamang si Echo. Baka kung ano na ang ginagawa sa kanya ni ma'am. Oo, tama. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko. Pero mamaya na, inaantok na ako. Napabukas naman ang mata ko. Tapos napaupo nang narinig na may bumagsak na libro. Naku ma'am, pasensya na po. Hindi ko pa sinasadya. Sabi ni ate, habang pinupulot ang libro na nabagsak sa shelf. Inaayos ko lang naman po yung mga libro ninyo. Hindi ko po talaga sinasadya na mabagsak yung isa. Okay lang po ate. Wala naman pong problema. Nagikab pa ako. Ang sarap ng tulog ko. Teka, anong oras na ba? Alauna na. Tumayo na ako at tumakbo pababa. O kasi akala ko tulog ka pa. Nauna na tuloy kaming kumain. Sabi ni Dad habang sumusubo. Kanina pa nga po ako nagugutom. Ayaw naman kaming pakainin ni tita. Kasi sabi, hihintayin ka daw magising. Naawa siguro sa akin. Kaya pinakain na din kami. Ange, bakit andito ka? Wow, ang saya. Na andito si Ange. Kinindata naman niya ako. Gusto ko nga sana namin hintayin, baby. Ang himbing naman ang tulog mo eh. Kaya ayaw na katang gisingin. Halika, umupo ka. Hindi pa naman kami tapos. May nagkasikaso sa akin para umupo. Tapos, may naglagay ng mga pagkain sa harapan ko. Pero teka, si Echo. Si Echo po, asan siya? Tapos sabay siyang kumain. Pero bakit hindi ko siya naabutan? Di ba Han, sabi mo, natutulog sa guest room. Sabi ni Dad. Oo, sabi ni Ma'am, habang umiinom ng tubig. Tumayo naman ako. Sige, sandali lang po. Titingnan ko lamang siya kung gising na. Biglang tumayo din si Ma'am at hinawakan ng arm ko. Kasi baby, wag na. Wag mo na siyang gisingin. Kumain ka na lang muna dito, okay? Mahimig kasi ang tulog niya na makita ko. Hinawakan ko yung kamay ni Ma'am. Sandali lang po, Ma'am. Check ko lang po. Saka later rin po kasi eh. Baka malipasan po siya ng gutom. Gusto ko po sana. Sabay na kaming kumain. Tapos naglakad na ako.